Yes, VP. Thank you. Ay, Alam ko, hindi ako may press con dito. Okay. Okay na, ma'am. Yes. VP, inisip, reacts po dun sa Supreme Court. Ay, order naman. Ngayon kasi wala pa kami natatanggap. Parang every Tuesday yata yung deliberation ng Supreme Court. Yesterday, finally, na-deliberate na yung kasong final. We expect that in a matter of days, ma-receive na namin yung formal notice requiring us to submit an answer. Ano naman to, normal course ng kahit anong kaso, kahit sa regular course, ito talaga yung ginagawa. Na pinapadala talaga yung respondent ng kopya and requiring them to answer. Pag natanggap namin yun, I think we have 10 days. So, ma'am, now that may progress na dun sa progress na final ng Senator Marcos, may calling ka pa ba sa part na? Wala. Actually, mas gusto ko nga na parang swiftly asikaso na. Para wala na siya sa usapan. Mas gusto na, mas makakabuelo tayo sa trabaho pag wala na inaasikaso. Kasi isa pa rin sa problemahin, dahil napipilitan tayong mag-hire ng services ng abogado. Siyempre, ang i-worry ko pa yung pambayan. Baka yung arrangement hindi na tulad nung yung canvassing kasi talagang para sa bayan, di ba yun. Siyempre ngayon, ibang usapan na. So, kung may worry man nandun, magkano ba aabutin yung legal fees, saan ko ba yung kukunin, hindi naman yun pwedeng i-charge yung opisina, wala naman yung personal na pambayan. So siguro yun yung kaba, pero as far as yung kung may substansya ba yung kaso, meron bang basehan, walang kaba doon. Pero si Atty. Macalitan pa rin, represent sa inyo. Oo, until now siya pa din, pero siguro pag natanggap na namin yung summons ng court, syempre mag-uusap na kami mas formal kung paano ba yung engagement. Kasi yung kay Attorney Macalitan, parang carry over ito nung pag-volunteer niya ng canvassing. Yung canvassing kasi parang para sa bayan talaga. Wala pang pinag-uusapan na fees. Pero syempre ngayon iba to kasi full-blown na kaso. So yun din yung inaalala ko, magkano ba abutin, saan ba yung kukunin. Siyempre nakakahiya din na parang forever na humihingi ka lang para sa bayan. Estimate po ba ng cost? Kasi parang millions to usually. Ako tingin ko magiging mahal masyado. Ang alam ko yung initial na deposit yata sa court ni Senator Bongbong, 200,000. Pero habang nagda-drop on yung kaso, syempre yung bayad, ganun din. Kaya mahirap yun para sa akin kasi wala naman akong pagkukunan. So mas nag-worry kayo sa pagbayad kaysa sa presentation ng kaso? Yung presentation kasi alam naman namin na baseless yung accusation. So siguro sa mas ano na lang, i-leave ko na lang yun sa abogado yung pagsagot. Hindi naman kami nag-aalala sa pag-explain ng sarili kasi wala namang tinatago eh. Mas gusto ko sana makapag-concentrate sa trabaho, lalo na ngayon na dalawa na yung assignment ko, hindi na lang yung Office of the Vice President, pero pati HADSI. Yung HADSI, sobrang dami talagang problema, sobrang dami ang asikasuhin. Parang gusto ko na din to get it out of the way. Yung abogado na lang yung mag-asikaso. Pero syempre maraming trabaho yun. Kahit pa baseless yung accusation, kailangan mong sumagot, kailangan mong file ng pleadings, kailangan mong submit ng ebidensya. So yun yung mas worry. Scoring ko. Are you considering to replace Atty. Macalitan? Sakali mong mataas yung MTF na. Kapag siningil niya ako, sobrang mahal. At I think si Atty. Macalitan alam niya naman yung limitasyon. Hindi ko pa siya nakakausap ngayon. Yung pag-represent niya talaga sa akin was extension ng dati. Pero baka pakiusapan ulit natin attorney baka para sa bayan. Untian yung alam niya naman na baseless yung accusation.
accusation. Pero again, kahit na baseless, meron tayong mga prosesong kailangan i-comply. Ngayon po yung usapan ng charter change of being a member of Congress, you're an advocate of people's participation. Ano pong mas favorable sa inyo? Con, where we elect the delegates, the people will elect the delegates, or con as na lawmakers ng Senate and House? Ako sa akin, ideally, con yung gusto ko. Pero naiintindihan ko kasi yung reservation sa ating Pangulo. Pag con, malaking budget yung kinakailangan. Magbabudget sa eleksyon, magbabudget sa entire process. Pero para kasi sa akin, pag gusto natin talaga people participation, makapag-concentrate sa trabaho ng pag-aamyenda ng konstitusyon, mas maigi yung con. Kasi yung con-as parang over and above ito sa regular duties ng mga members ng Congress. Pero again, ito kasi naiintindihan natin na balancing act ito, merong ideal pero baka too costly for the government yung ideal. Pero until now, mas gusto ko pa din sana ng con. Pero bukas tayo parang sa isipan na dahil sa budget. Napanood ko kahapon sa balita na kung con-as man, nagbabalak yung Congress na magbuo ng parang constitutional committee na siya yung maggaganap na parang Council of Elders na mag-a-advise sa Congress. Okay naman to. Kaya bukas naman tayo sa usapan. Pero yun nga, parang yung ideal kasi con talaga. Bago mo mention ko kanina na yung sa policy maraming problema. Ano kasi tingin niyo yung mga dapat na priority? Actually, parang lahat dapat siya i-prioritize. Unang-una yung inventory ng lahat na properties na available for housing. Wala tayong ganun. Ayun yung una kong hinanap, pero wala tayong ganun. Apparently, merong kinandak na nirequest yung LRA na isang study na magkaroon ng ganun. Meron ng study ginawa, pero hindi pa daw nakakalabas yung study kasi hindi pa nababayaran. Kaya ngayon, ito yung nilalakad ko din sa DBM na ma-approve na yung budget para meron na tayong mag-uumpisahan. Yung sa akin kasi, while pwede nang may mga magawa ngayon, ayoko siyang gawin na parang piecemeal na basis. Kasi yung ano naman, yung HUDC naman, hindi lang siya housing, pero pati urban development. Mas gusto ko sana yung pagplano, integrated sa comprehensive. Kaya yung pinakauna, meron na bang listahan ng lahat na lupa na available for housing? Pangalawa, updated ba yung listahan ng lahat ng walang bahay? Kasi ngayon wala din ganon. Ngayon wala din ganon. Merong dating listahan, pero mukhang naiba na yun. Ang ginagawa namin ngayon, parang ina-add namin yung mga reports ng mga LGUs. At yung LGUs din, wala din silang, hindi lahat na LGUs merong ganon. Yung Las Piñas meron, yung Quezon City meron, yung Valenzuela meron. Pero yung ibang LGUs, hindi ko alam kung updated yung kanilang listahan. We're trying to reach out to them. Kumukuha din, yung pinakamahirap kasi parang walang isang integrated na parang data bank ng lahat na kailangan. Dapat sana nasa HUDC yun. Hindi ko alam kung bakit yung HUDC wala. Pero I was expecting na meron kasi siya yung coordinating council. Kaya parang pag may hinahanap kami, yung sagot sa amin, meron yan yung NHA, meron yan yung SHAFC. Parang mahirap. Lalo na kasi yung terms of office ng mga opisyal ng 6 na shelter agencies nag-end ng Sunday. Wala pa naman ngayon na mga bagong appointed. Except for NHA, meron ng acting. Pero wala pang appointed. So parang ang hirap to move forward. We're making do with what is there. Pero yung isa kong sinusubukang gawin ngayon, siguraduhin na yung HUDC, yung lahat na data kailangan nandyan. Kasi we can never really plan on a comprehensive and integrated way kung wala. Ma'am, yung funding po sa mga pagpunta ng mga is it part of the official fund po, the official budget of the week? Hindi. Yung pagpunta ko sa Thailand, sagot yun ng National Council of Women ng Thailand.
sila yung sponsor ng event. Yung pagpunta ko sa US, yung sponsor, dalawa kasi yung sponsors ng event, yung NAFAA, yung National Filipino-American parang Federation, nakalimutan ko yung pangalan, pero Federation siya ng Filipino-American Associations in the US. Siya yung sponsor nung sa Philadelphia trip. Tapos yung sa San Francisco naman, yung asosasyon din ng mga Pilipino sa Bay Area. Sila yung sasagot ng trip. Pero when you go out of the country, na-harness niyo ba yung well-health of the Philippines overseas to fund your projects as a BPM husband? Parang it's too early to tell. Kasi yung una ko pa lang naman na trip yung kahapon, yung sa Thailand. Yung sa Thailand, may sumalubong sa akin sa airport ng mga Filipino associations. Pero yung tingin ko na, aside from the awarding, yung tingin ko very helpful sa atin. Nag-request ako ng meeting with the Ministry of Social Development and Human Security. Under sa kanya yung, ang tawag ng opisina CODI. Siya yung nagpapatakbo ng Community Housing Development Program ng Thailand. Ban Mangkong ang pangalan. Very successful. Tingin ko replicable dito. Marami akong materials na nakuha from them. Binigyan nila ako ng briefing. Yun yung ginaral ko while nasa aeroplano. Ang dami kong nakuhang lessons. Yung Thailand, in 10 years, naayos niya yung problema niya sa housing. Kung pupunta ka ngayon doon, yung dating nakikita na mga blighted areas, wala ka na makikita. Kaya tingin ko marami tayong lessons na makukuha doon. Etong trip to the US tomorrow, mas ano to mas pagbisita upon the invitation ng Filipino communities. Pero ito kasi, kahit hindi pa ako pumupunta, meron na tayong engagement with them. At ang dami na sa kanila nagtatanong how they can be of help. In fact, this afternoon, yung Filipino-American Chamber of Commerce, na isa din sa mga mag-attend on the 6th, sa Saturday yung okasyon sa Philadelphia. Pero yung representatives nila andito ngayon. We have a meeting at, I think, 4:30 in the afternoon dito sa office. Pag-uusapan na namin ay yung engagements. Mas gusto nilang dito mag-meeting kasi mas okasyon kasi yung parang yung pupuntahan ko, keynote speaker ako sa gala night nila. So sabi nila, bago ako pumunta, mas mabuti na meron ang initial na pag-uusap. Yung sa San Francisco, matagal na silang tumutulong. In fact, may mga ina-adapt na silang mga communities na binibigay natin sa kanila yung information. So hopefully, mas masosolidify. Tapos yung kagandahan dun sa San Francisco, kasi maraming groups na nag-i-invite, parang inayos ng consulate na yung lahat ng groups na nag-i-invite, pag-iisahin. Sana maging fruitful yung kalalabasan. Hindi pa natin alam kasi hindi pa tayo pumupunta, pero sana ganon, yung sasalitain natin doon, yung laman ng ating speech, pag-update sa kanila kung ano yung advocacies ng Office of the Vice President with the hope na makakuha tayo ng partner. You've been talking from stakeholders po ng for over a month na po. May estimate na po ba mga parang budget na pumasok for the projects po? Wala pa. Yung estimate wala pa. Actually, we've been talking to different groups. Pero ngayong August, I think we're starting August 5, habang wala ako. We're starting with August 5. On August 5. Ang gagawin natin kasi I identified 5 core advocacies, diba? I think sa August 5 yung makausapin na namin yung lahat ng groups na merong programa sa hunger and food security. Kasi yung gagawin, di ba 2 days a week umiikot ako. Yung data na nakakalat natin doon, i-present na natin sa kanila. Parang giving them a sense of how it is on the ground. Tapos maglilink. Tingin ko yung budget, hindi na kami makikialam doon. Wala naman kami mandate doon. Hindi kami pwedeng kumuha ng kahit pledges for donations. Ang role naman ng OVP parang mas conduit. Kami yung magpo-provide ng information saan nangangailangan. Tapos sa kabilang banda naman, yung supply side, sila yung naghahanap ng proyekto, kami yung mag-match. Pero kung pagdating sa
kami lang yung nagla-legwork, kami yung nagsa-secretariat. Pero sila yung dedirekta dun sa tutulungan. Next question na po. Sa budget, you spoke with budget secretary, Oo. especially the one who to give Yes. more advocacy. Yes, yes. Nakausap ko na siya. Yung problema kasi natin, parang nakahanda na din yung NEP for 2017. Pero meron kami mga ni-request sa kanya na pwede bang bawasan yung item na to, ganito. Ano naman, very receptive si Secretary Chok, no? Umayag siya dun sa mga requests natin. Mas movement lang to kasi yung amount nakatakda na. Pero tingin ko mas magiging maluwag sa 2018. Mas magiging maluwag in the sense na kabahagi na kami sa pagplano kung saan mapupunta yung budget. Kasi yung for the 2017 budget, parang yung nagplano pa nito yung dating opisina. Although, pinayag naman sa atin, halimbawa yung savings natin sa, ano ba yung rentals, malaki yung na-save natin sa rentals, pinalipat natin yun sa ibang items. Pumayag naman yung DBM. Kaya, very hopeful. Ma'am, last week po, sumugod po yung libu-libong mga presidente nanggaling sa iba't ibang lugar sa National Housing Authority kasi meron pong kumalat yata sa social media na may libreng pabahay po ang Duterte administration. Ano ho ba yung mas defined program for them para hindi magkaroon ng ganong kalituhan na sumusugod sila sa NHA? Hindi ko nga alam kung saan nanggaling yung balita, pero hindi yung totoo. Hindi naman tayo parang yung housing natin mas deliberate yung pagbibigay. Hindi naman yung parang raffle style siya o pipilahan mo. Ngayon bago nabibigyan, nagkakaroon muna ng census, tinitingnan, meron tayong mga nakaset na qualifications kung sino yung pwede doon. Ito yung mga tinitingnan natin. Hindi ko alam kung saan yun, nakarating din yun sa atin. Parang sinasabi ng iba na nag-announce daw yung Pangulo, pero wala naman tayo nahahanap na announcement. So baka yung misinformation, syempre yung tao kung may ganong balita, ang dami kaya nangangailangan ng bahay. Nakapag-usap na ho ba kayo nung bagong NHA General Manager, si Marcelino Escalada Jr.? Hindi pa kami nakakapag-usap. Pero meron na, nakalimutan ko lang kung kailan, meron na akong briefing manggagaling doon sa 6 charter agencies. Pinahuli talaga namin, inuna ko muna yung pag-build ng HUDC. Pero nagpa-schedule na ako ng briefing. Hinihintay sana namin na may ma-appoint na din doon sa ibang mga shelter agencies para yung mag-briefing sa amin kung sino na yung uupo. Ngayon, maraming ginagawa yung NHA ngayon. Yung bulk ng 50 billion na binaba nung dating administrasyon, nasa NHA yun, marami silang tinatapos. Pero marami din akong mga gustong i-take up with them. Halimbawa, nakita ko sa pag-ikot ko na ang daming ginawa yung NHA ng mga housing for AFP saka PNP personnel na ang dami dito, parang white elephant. Walang nag-occupy, sobrang dami ng units. Doon lang sa amin, sa Del Rosario, Pili, Camarines Sur, ang laki-laki nung ginawa, walang occupants. Andito si Congressman Apple Pancho ng Bulacan. Sabi niya din sa akin, na doon sa kanila, sa Bukawi, may ganun din. Parang yung sa akin, gusto natin itong i-take up sa NHA kasi apparently NHA project ito. Parang sayang. Sayang na ang daming perang binubugol doon. Tapos hindi naman siya na-occupy. Ang daming pamilya na nangangailangan ng bahay. Isa ko sa target na proyekto ko ng bagong GM ng NHA, ipagbawal na daw ho yung pagbibenta doon sa mga pabahay na bigay ng gobyerno. At ang gusto daw po yata ng Duterte administration ay parentahan na lang, which is adapted dun sa housing project po ng ibang bansa like Singapore. Actually ngayon meron na tayong model ng public rental. Successful to, yung sa Valenzuela. Isang bagay yan na tinitingnan natin. Tinignan din natin yung Singapore, nag-start sila ng public rental pero eventually naging ownership na din. Yung Thailand, ganun din. Pero maganda yung modelo ng Thailand. Yung in-explain nila sa akin kahapon, yung nangyayari sa kanila, merong both public rental sa ownership. Merong parang threshold ng income
Pag naabot mo yung ganitong level ng income, pwede ka sa ownership. Pero pag hindi mo ito naabot, pwede ka sa, dapat sa'yo rental lang. Pero yung rental, tinitingnan siya parang stepping stone lang towards ownership. Hindi yung buong buhay mo magre-rent ka. Yung kung titingnan natin, yung nag-meeting kami ni Senator Sherwin Gatchalian, saka si Mayor Rex Gatchalian, present nila sa akin yung model nila. Napakaganda. Napakaganda yung model nila kasi nagre-rent lang sa city government ng 300 pesos a month. So very, very, very affordable. Yung kabutihan dahil rental lang, nakaka-impose yung city government ng regulations sa gusto nila. Halimbawa, yung mga housing project nila, meron ng paaralan, meron ng mga clinic sa loob. So, nare-require nila yung tao na dapat yung occupant, na dapat yung lahat na anak nag-aaral, dapat lahat na anak merong regular na monthly check-ups. Meron silang mga random drug testing. So, pag na-find out kang ganun, pwede kang tanggalin. Maganda yun kasi nakokontrolan. Kung titingnan natin yung mga modelo nila, talagang kahit matagal na yung mga buildings, napakaayos ng pag-maintain. Hindi gaya ng kung nata-turn over ka agad para yung problema na yung maintenance. Pero ngayon, dahil city government yun ang maintain, maayos na maayos. Pero may downside naman siya. Which is more applicable, ma'am, in the Philippines in general? Pinag-aaralan natin yun. Palagay ko kasi hindi natin ma-general. Palagay ko, merong sa iba na mas mabuti public rental, lalo na yung dun sa walang-wala talaga. Meron din mas mabuti yung ownership. Kasi sa Pilipinas naman, yung konsepto, parating gusto nila ownership, diba? Kasi napapapunta sa wala yung kanilang inhulog. Yung downside lang ng public rental, at ito din yung shinare sa atin ni Mayor Rex Gatchalian, talagang magbibig yung gobyerno. Kasi halimbawa, yung sa Valenzuela, yung nag-finance ng paggawa ng buildings, NHA, syempre yung public rentals ng 300, yung bulk no, napupunta sa NHA, konti lang yung napupunta sa city government, pero city government yung nag-maintain. So, mabuti yung Valenzuela kasi meron silang pantustos sa upkeep. Pero paano dun sa mga LGUs na hindi kaya? Kahit si Mayor Rex nagsasabi na eventually kailangan magawa ng programa na ma-turn over na din sa asosasyon yung upkeep. Ang tanong lang, pag na-turn over ba sa asosasyon, kaya niya ba masustain yung pag-ayos? So, ano talaga to? Balancing act. Siguro depende din sa capability ng mga associations kung kaya. Okay na po. Thank you po. National Security Council meeting last week, were you able to discuss the EJPs? Hindi siya naging bahagi ng discussion. Hindi siya naging bahagi ng discussion in the sense na yung back talaga doon, yung decision sa arbitration award. Although na-discuss din ng Pangulo yung programa sa anti-drugs. Pero masyadong mahaba yung meeting. Actually, umpisa kami 3 o'clock, 8 o'clock na. Nag-break na yung meeting after nagsabi yung iba na meron pang mga commitments. Hindi na-discuss yung EJK, pero hopefully sa cabinet meeting ma-discuss it. Pero ma'am, with yung campaign against drugs, ano lang exactly yung na-discuss about it? Mas updates. Mas updates. Siguro mas mabuti Malacanang yung tanong yan kasi ang alam ko, we are not authorized naman to divulge Cabernet actually. May mga personalities mo pinag-usapan. Use of campaigns sa drug, may mga personalities mo na Wala. Mas lang to, mas update kung ano na yung nangyayari, tapos ano yung direction. Ma'am, reaction po dun sa picture ma'am na sumakay daw po kayo ng private plane, yung binabatikos po ngayon ng silang mga netizens. Ano yun? Yung pagsakay ko sa private plane, yung Rotary Club of Naga, yung nag-rent no. Dahil hindi na kami nakahanap ng ticket. Nagre-regrets na sa invitasyon dahil mahirap. Pati bus, alam niyo yung dati ko sinasakyan na bus na aksidente. The week before, January, kailan ba ako? 22 yata. Umuwi ako nung una. Before this one, umuwi ako ng January 22. Accident. July.
yung bus na sinasakyan namin na aksidente, nabanggaan siya ng summer in Quezon. Nabanggaan siya ng isang truck. Wala ako doon. Kasi nag-aeroplano ako. Nabanggaan siya ng isang truck ng puno ng gin. So, nagka-problema yung paghanap ng tickets kasi basta mahirap yung paghanap ng tickets that weekend. So, nagre-regrets na kami sa Rotary rin ang makakapag-attend. Sila yung naghanap ng paraan. Pero I think hindi maiiwasan. Hindi maiiwasan in the course of our work na talagang gagamit ng private plane. Whether kami magbabayad ng rent or whether may magbabayad for us. Kasi marami talagang mga okasyon na kailangan mo nandito at this particular place, tapos hapon kailangan mo dito na wala namang flights. At tingin ko, wala namang masama. Mangyayari yun. Basta hindi lang siya yung regular mong ginagawa. Kasi kung kino-compare nila kayo kay Pangulong Duterte na gumagamit ng commercial plane kapag Ako, bus nga ako eh. Bus ako, alam niyo naman, nakakasabay ko kayo. 90% of the time I take the bus. Nagko-commercial plane lang ako pag alanganin sa oras. Halimbawa, this Saturday, nag-commercial plane ako dahil yung okasyon ko doon hapon, nag-parents meeting pa ako sa Pisay ng umaga, so wala nang bus para makarating ako ng hapon, nag-commercial plane ako. Yung sa akin, yung private plane talaga exception to the rule. Hindi yun fair kasi I think most of the time, presidente naman nagpa-private plane and sometimes commercial plane. Ano naman to, nakita niyo naman kung sino yung nagtutuloy isa. At talagang may axe to grind against our family. Buhay pa yung asawa ko, talagang paborito niya na. Hindi naman. Pinapayagan talaga. Oo naman. Hindi, actually kumukontra sila, wala lang sila magawa. Kailan po yung last na you take passport? Yung kasama ko pa. Kailan ba ako last na July. Yung after the inauguration. Iba, nagkaroon kami ng celebration sa Naga right after the inauguration. June 30 was the inauguration, July 1. July 2. July 2. From here to Naga, ma'am? Yes. Thank you po. July 1. Thank you.